Nagsisimula ang kwento kay punong tagapagpaganap Kim Yu na papunta upang gawing formal ang kanyang pekeng kasal. Sa kabilang banda, si Jian ay nag-aalala para sa kanyang lola na may sakit. Kailangan niya ng pera para pambayad sa operasyon, at sa desperasyon ay pumayag siyang magpakasal sa isang estranghero. Sa daan, aksidenteng nabangga niya si Kim Yu na nagalit at sinermonan siya. Pero pareho nilang napagtanto na sila ang mga taong ipapakasal sa isa't isa, kaya't wala silang nagawa kundi gawing formal ang kanilang kasal. Sa ibang lugar, isang lalaki at isang babae ang nagkita ng hindi sinasadya, at nadiskubre nilang ang kanilang mga kasintahan ay ikinasal sa ibang tao. Pagkatapos ng kasal, binigyan siya ng 1,000,000 bilang gantimpala sa kasunduan, na nagbigay ng matinding gulat sa kanya. Bago maghiwalay, napagkasunduan nilang magkita ulit makalipas ang 1 taon upang pirmahan ang diborsyo. Pagkaraan ng 1 taon, handa na siya para sa diborsyo. Dahil medyo makakalimutin siya, ang kanyang lola ang may hawak ng kanyang sertipiko ng kasal, nakatukod ito sa isang maliit na mesa. Ang larawan at pangalan ng kanyang peking asawa ay nabura. Habang naghihintay ang punong tagapagpaganap, nakatanggap ang kanyang assistant ng isang tawag at kinailangang umalis. Nang dumating si Jian, sinabihan siya ng mga bodyguard na umalis na ang kanyang boss, pero iniwan siya ng maraming mamahaling regalo. Kasunod nito, nakatanggap siya ng tawag para sa isang job interview. Sa elevator, isang matandang lalaki ang pinahiya ng isang babaeng nagdangalang Chen. Pinagtanggol niya ang matanda at lumabas silang magkasama. Sa kasamaang palad, si Chen pala ang manager ng kumpanya, kaya't sa interview, sinita siya nito at tinanggihan ng hindi man lang binibigyan ng pagkakataon. Ang matandang lalaki pala ay ang lolo ng punong tagapagpaganap na galing pa sa ibang bansa upang makilala ang asawa ng kanyang apo. Matagal na silang kasal ngunit hindi pa ipinakilala ng punong tagapagpaganap ang kanyang asawa. Para makalusot, sinabi ng punong tagapagpaganap na malapit na niyang ipakilala ito. Pinagalitan siya ng kanyang lolo sa pagtatago nito sa loob ng 1 taon. Bago umalis, ibinida ng matanda ang isang mabait na babae na nagngangalang Jian na tumulong sa kanya at iniutos sa kanyang apo na i-hire siya. Sa labas, nagkasalubong muli sina Kim Yu at Jian ngunit hindi nagkakilala. Nang makita ng punong tagapagpaganap ang resume niya, naalala niya ang pangalan na sinabi ng kanyang lolo, at bilang pagsunod sa utos, kinuha niya ito bilang kanyang sekretarya. Nagpupuyo sa galit si Chen, puno ng selos. Duda ang punong tagapagpaganap kung kilala niya si Jian, kaya't patuloy niyang tinititigan ang kanyang litrato. Dahil sa kutob, ipinahanap niya sa kanyang assistant ang kanilang marriage certificate. Samantala, si Chen at ang kanyang kasabwat ay nagpaplano kung paano mapapalaya si Jian, dahil ayaw niyang makita itong malapit sa punong tagapagpaganap. Ang assistant naman ay hinanap kung saan-saan ang marriage certificate, pero hindi niya ito makita. Minsan, sinubukan ng isang lalaking kalbo na pagsamantalahan si Jian, kaya't binigyan niya ito ng leksyon. Ngunit sinamantala ng kalbo ang sitwasyon at pinalitan ang kanyang folder. Pinagalitan siya ni Chen sa maling trabaho. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit sinabi ni Chen na mali ang kanyang folder na nagdulot ng kaguluhan. Nang magdesisyon ang punong tagapagpaganap na tingnan ang CCA, nakita niya ang kalbo na nagpapalit ng folder. Dahil dito, tinanggal ang kalbo pero pinagalitan din ang bida dahil nahulog siya sa bitag at hindi nag-ingat sa kanyang trabaho. Tinawagan ng punong tagapagpaganap ang kanyang peking asawa at hiningi na ipagpaliban ang kanilang diborsyo ng 1 buwan, ipinaliwanag ang sitwasyon tungkol sa kanyang lolo. Pumayag naman si Jian ng walang pag-aatubili. Napansin ng punong tagapagpaganap na umiiyak siya, kaya nagtanong kung anong nangyari. Ikinuwento ni Jian na pinagalitan siya ng kanyang boss nang hindi makatarungan. Sinabi ng punong tagapagpaganap na siguro ihangal ang boss niya dahil hindi nito nakikita ang kanyang halaga. Hindi sumuko si Chen. Punong-puno ng selos at galit, nagplano silang magkasabwat kung paano sisirain si Jian. Binigyan niya ito ng isang mahalagang tungkulin at pinapunta upang makipagkita sa isang kliyente para sa isang kasunduan. Sa malayo, nakita siya ng punong tagapagpaganap pero isa pala itong patibong. Nahuli siya ng kalbo at muntik ng pagsamantalahan. Buti na lang at dumating ang punong tagapagpaganap at nailigtas siya. Dahil sa epekto ng isang misteryosong pulbos, naging malambing siya sa kanya. Nang magising si Jian sa ospital, naalala niya ang nangyari habang nasa ilalim ng epekto ng pulbos at labis siyang napahiya. Hinarap ng punong tagapagpaganap si Chen dahil sa pagpapadala kay Jian sa lugar na yon. Ngunit matalino si Chen at sinabi niyang umalis na ang kliyente, at nagkataon lang na nakasalubong ni Jian ang isang pervert. Narinig ito ni Jian mula sa loob ng opisina. Nag-usisa si Jian sa kanyang mga kasama tungkol sa mga gusto at hilig ng kanyang boss. Gusto niyang makuha ang kanyang tiwala at pagpapahalaga. Pagkatapos, nang dalhan niya ng kape ang punong tagapagpaganap, naiwan niya ang kanyang agenda. Nang buksan ito, inisip ng punong tagapagpaganap na lihim siyang iniibig ng kanyang sekretarya.
Dahil nagdududa, nagsulat siya sa kanyang pekeng asawa. At tinanong kung paano tatanggihan ang isang babaeng hindi niya gusto. Inirekomenda nito na sabihin niya na gusto niya ang mga lalaki. Dahil hindi raw ito pumapalya. Pagbalik ng agenda, natuwa si Jean nang malaman na binasa ito. Inisip niyang bibigyan siya ng gantimpala dahil napansin ang kanyang atensyon. Pero sa halip, nagalit ang punong tagapagpaganap sa kanyang pagiging palakaibigan. Sa kahihiyan, sinabi niyang gusto niya ang mga lalaki. Nagulat si Jean, ngunit sa parehong oras. Naniwala siyang napalapit na siya sa kanyang boss. Dahil ibinabahagi na nito ang kanyang mga sikreto. Nang magtagpo sila ng isang investor, nagbago ng plano si Chen. Palihim niyang binago ang menu at nag-order ng pagkaing allergic para sa investor. Nang malaman ito ng investor, nagalit siya at nagbantang aalis na. Ngunit naisip ng bida na bilhan ng regalo ang asawa ng investor. Dahil anibersaryo pala nito at nakalimutan ng investor ang okasyon. Dahil sa tuwa, pumayag ang investor na tapusin ang deal. Paglabas, nahilo si Jian at nakatulog sa mga braso ng punong tagapagpaganap. Habang pauwi na sila, biglang promeno ang driver. Kaya't aksidenteng naglapat ang kanilang mga labi. Pagdating sa bahay, binuhat siya ng punong tagapagpaganap hanggang kwarto. Doon, nakita niya ang marriage certificate ni Jin. Nagulat siya nang malaman na kasal na pala si Jin. Pero dahil sira ang sertipiko, hindi niya makita ang larawan o pangalan. Hindi pa rin sumuko si Chen. Naglagay siya ng pulbo sa kape ng punong tagapagpaganap. At tumawag sa kanyang kasabwat upang ituloy ang kanilang bitag. Walang kaalam-alam si Jean at pumunta upang hanapin siya. Dahil sa epekto ng pulbos, nag-init ang katawan ng punong tagapagpaganap. At hindi napigilang halikan si Jean ng mariin. Nang malaman ito ni Chen, nagalit siya ng husto. Dahil siya ang dapat na makasama sa mainit na sitwasyong iyon. Kinabukasan, nahihiya si Jean sa nangyari kaya nagpasya siyang umalis. Samantala, ang punong tagapagpaganap ay nakangiting pinagmamasdan siya. Kinabukasan, sinabi ng assistant na hindi pumasok si Jean sa trabaho. Nagduda ang punong tagapagpaganap na nahihiya ito sa nangyari. Kaya't pinuntahan niya ito sa bahay. Pagdating niya, sinalubong siya ng lola ni Jean. Nang makita siya ni Jean, agad itong tumakbo dahil sa kahihiyan. Sinabi ng lola na 1 taon nang kasal ang kanyang apo. Pero mula noon ay hindi pa ito nakikita ng kanyang asawa. Nagsorry ang punong tagapagpaganap kay Jean at sinabing gagawin na niyang formal ang kanilang diborsyo. Pero tumanggi si Jean at sinabi niyang kasal na siya. Tumawag siya sa kanyang peking asawa at ikinuwento ang nangyari. Sinabi ng babae na ayos lang dahil peke naman ang kanilang kasal. At karapatan nitong magmahal ng iba. Inamin din ito na nasa ibang tao na rin ang kanyang atensyon sa ngayon. Napagkasunduan nilang ipakilala si Jean sa lolo ng punong tagapagpaganap. At kapag nakumbinsi ito, maaari na nilang formal na tapusin ang kanilang kasal. Sa sumunod na araw, nagtakda si Chen ng pulong sa isang abogado. Pero sinabihan ang asawa ng abogado na magkikita ito ng kanyang kabit. Dahil dito, dumating ang asawa ng galit at nagdulot ng gulo. Inakusahan si Jean ng pagiging mang-agaw ng asawa. Pero dumating ang punong tagapagpaganap at ipinagtanggol siya. Nang mapagtanto ng babae ang kanyang pagkakamali, nagsorry ito. Pero huli na ang lahat. Pinagalitan siya ng kanyang asawa dahil sa kanyang pagiging pakialamera. Pinagaling ng punong tagapagpaganap ang sugat ni Jean at sinabi nitong ayaw niyang inaapi siya. Lalo na ang masaktan. Dahil dito, napangiti si Jean sa saya. Kinabukasan, inihayag ang isang patimpalak para sa pagdidisenyo ng damit. Dahil pangarap ni Jean ang mapasama sa design department. Nakiusap siya na makasali. Pumayag ang punong tagapagpaganap at simula noon ay nagtrabaho siya hanggang gabi. Samantala, ninakaw ni Chen ang kanyang disenyo at nagdiwang na siya ang mananalo. Sa araw ng presentasyon, ipinakita ni Chen ang ninakaw na disenyo. At buong yabang na inangkin ito. Galit na galit si Jean at tinawag itong magnanakaw. Pero dahil walang ebidensya, lahat ng tao ay pumanig kay Chen. Ngunit may plano si Jean. Naghanda siya ng isa pang disenyo na mas maganda at nagpakita ng kanyang talento. Dahil dito, nanalo siya at nagulat ang lahat. Bilang gantimpala, inilagay si Jean sa grupo ng mga designer ng kumpanya. Nagingit-ngit sa galit si Chen at nag-isip ng bagong plano. Sinundan siya ni Chen upang guluhin. Pero sa pagkakataong ito, hindi pumayag ang bida at sinabihan siya ng diretsyo. Samantala, patuloy na hinahanap ng punong tagapagpaganap kung sino ang nagbigay sa kanya ng pulbos. Sinabi ng bida na si Chen ang pinaghihinalaan niya. At naalala niya na si Chen ang nagbigay ng kape.
Kaya't napagdesisyonan niyang imbestigahan ito. Habang nasa kalsada, ilang mga maton ang sumugod kay Jian upang pagsamantalahan siya. Sa kabutihang palad, dumating ang punong tagapagpaganap upang ipagtanggol siya. Pinagpapalo ang mga maton. Sa bahay, tinulungan ng bida na gamutin ang kanyang mga sugat. Dahil nasaktan din siya sa laban. Nagpasalamat siya sa kanya dahil ipinagtanggol siya nito. Nagbiro ang punong tagapagpaganap. Sinabing sana ay huwag siyang mas lalo pang umibig sa kanya dahil dito. Nagulat si Jian at sinabi niyang hindi iyon totoo. Ipinaalala ng punong tagapagpaganap ang nabasa niya sa kanyang libreta. Sinabi ni Jian na ginawa lang niya iyon para makuha ang kanyang tiwala. At sinabing gusto niya naman ang mga lalaki. Nahiya ang punong tagapagpaganap at inamin na sinabi niya iyon. Upang layuan siya. Napansin ng kanyang assistant ang pag-uusap. Pero hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Kaya't iniwan na lang niya sila. Samantala, sinimulan ni Chen ang kanyang sariling investigasyon. Naghinala siyang si Jian ang peking asawa ng kanyang boss. Pero naiisip din niyang hindi ito alam ng dalawa. Sa kanyang kaarawan, binigyan ng punong tagapagpaganap si Jian ng maraming mamahaling regalo. Ngunit tinanggihan niya ang mga ito. Hindi dahil hindi niya nagustuhan, kundi dahil kasal siya at ayaw niyang makasira ng isang kasal. Tinawagan ng punong tagapagpaganap ang kanyang peking asawa. At ikinuwento na tinanggihan ng babae ang kanyang mga regalo. Iminungkahin ito na sabihin na peke lang ang kanilang kasal. Baka ito ang dahilan kung bakit siya tinatanggihan. Tinanong ng babae kung paano siya tinatrato ng kanyang boss. Sinabi ni Jian na paminsan-minsan may mga problema sila. Tinanong ng punong tagapagpaganap kung gusto ba niya ang kanyang boss. Nag-alinlangan si Jian at sinabing baka, konti lang, pero hindi siya sigurado. Dahil dito, nagmadali ang punong tagapagpaganap at umalis ng opisina. Samantala, sinamantala ni Chen ang pagkakataon. At ninakaw ang numero ng kanyang peking asawa. Nagpunta ang punong tagapagpaganap sa bahay ni Jian upang ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Ngunit muli siyang tinanggihan ni Jian dahil kasal siya. Dito nila nilinaw na peke lamang ang kanilang mga kasal. At napagkasunduang makipag-divorce sa kanilang mga partner upang makasama ang isa't isa. Pagkatapos, natuklasan niyang si Chen pala ang naglagay ng pulbo sa kanyang kape. Galit na galit, hinarap niya ito at walang pag-aalinlangang tinanggal sa trabaho. Habang nag-aayos ng gamit, nakita ni Chen ang marriage certificate ng punong tagapagpaganap. At nalaman niyang mag-asawa pala ang dalawa. Pero napagtanto rin niyang hindi ito alam ng bida at ng punong tagapagpaganap. Dahil dito, nagpasya siyang sirain ang sertipiko. Nagkita si Chen at ang kanyang kasabwat. Nagbayad siya sa isang babae upang tulungan siya sa kanyang masasamang plano. Dumating ang araw na ipakikilala ng punong tagapagpaganap ang kanyang asawa sa kanyang lolo. At ito rin ang araw ng kanilang divorce. Nang magkita sila, nagulat ang dalawa. Pero biglang dumating ang isang babae na nagsabing siya ang peking asawa. Sinubukan niyang hiyain si Jian. Tinutukoy siyang kabit ng asawa niya. Dinepensahan siya ng punong tagapagpaganap. Pero nagdesisyong umalis si Jian. Nagduda ang punong tagapagpaganap dahil iba ang ugali ng babae kumpara sa kausap niya dati. Upang patunayan ang sarili, ipinakita ng babae ang isang peking ID. Sinubukan ni Jian na tawagan ang kanyang peking asawa. Pero patay ang telepono nito. Pagod na sa paghihintay, nagpadala siya ng mensahe. Naaalis na siya. Pagdating ng telepono ng punong tagapagpaganap, nalaman niyang sira pala ito kaya hindi niya nabasa ang mensahe kagad. Ipinadala ito upang ipaayos na nangakong ibabalik sa loob ng isang oras. Sa loob, ipinakita ng babae ang divorce papers. Pero laking gulat ng lahat nang bigla itong punitin ng babae. Sinabi niyang hindi siya makikipaghiwalay at humingi ng malaking halaga ng pera. Kung hindi, hindi niya papayagan ang punong tagapagpaganap na maging masaya kasama ang kanyang kabit. Nagalit ang punong tagapagpaganap at sinabing nagkamali siya. Akala niya ay mabait ito base sa kanilang pag-uusap sa telepono. Ngunit ngayon, labis siyang nasusuklam dito. Sa mga oras na yon, dumating ang kanyang lolo. Matalino ang babae at nagpakita ng mahinahong ugali. Upang makuha ang tiwala ng lolo. Sinabi ng punong tagapagpaganap sa kanyang lolo na peke ang kanilang kasal. At gusto na niyang makipaghiwalay. Nagpanggap na biktima ang babae, sinabing ginagamit lang siya ng punong tagapagpaganap. Kaya tinanggihan ng lolo ang ideya ng divorce. Iniutos ng matanda na maging responsable siya sa kanyang mga ginawa. Walang magawa ang punong tagapagpaganap kundi sumunod. Nagtungo silang lahat upang kumain ng magkasama.
Humiling ang babae na magtrabaho sa kumpanya. Upang mas makilala pa raw niya ang kanyang asawa. Sa tuwa ng lolo, pumayag siya. Dumating ang telepono ng punong tagapagpaganap at binasa niya ang mensahe ni Jean. Dito na siya nagduda na peke ang babaeng ito. Nang umalis sila kasama ang lolo, hinarap niya ang babae at tinanong tungkol sa mensahe. Nagsinungaling ang babae at sinabing ninakaw ang kanyang cellphone. Dagdag pa, binigyan siya ng bagong numero. Pero hindi pa rin kumbinsido ang punong tagapagpaganap. Nang mag-isa ang babae, tinawagan niya si Chen. At sinabi na maayos ang lahat. Kinabukasan, nag-usap sina Chen at ang iba pang mga babae. Na ang asawa ng punong tagapagpaganap ay magtatrabaho sa kumpanya. Ginawa nila ito upang marinig ng bida. At gawing hindi siya komportable. Nang dumating ang babae, sinimulan siyang guluhin ni Chen nang walang paligoy-ligoy. Inakusahan siyang gusto lamang niyang maging kabit ng asawa nito. At pinalabas siya sa opisina upang ipahiya. Nang umalis na ang lahat, biglang nahilo ang bida. Pero sakto namang dumating ang punong tagapagpaganap. At sinalo siya sa kanyang mga bisig. Galit na sinabi ng bida na bitawan siya. Tinanong niya kung tapos na ba ang kanyang diborsyo. Hindi maipaliwanag ng punong tagapagpaganap ang sitwasyon. Kaya sinabi ni Jean na ayaw niyang maging kabit. At hiniling na huwag na siyang guluhin. Samantala, nagdiwang sina Chen at ang babae. Plinano nila kung paano tuluyang mawawala ang bida. Kinagabihan, sinundan si Jean ng ilang kalalakihan. At sinaktan siya. Dumating ang punong tagapagpaganap upang iligtas siya. At nagsitakbuhan ang mga salarin. Takot na takot, niyakap ni Jean ang punong tagapagpaganap ng mahigpit. At humingi ng paumanhin sa kanyang naging ugali. Sinamantala ng punong tagapagpaganap ang pagkakataon upang ipaliwanag ang nangyari at kung bakit hindi pa sila nakapag-divorce. Naintindihan naman ito ni Jean at nangako siyang maghihintay. Naghalikan sila ng buong pagmamahalan. Sa bahay, masayang-masaya ang bida dahil sa halik. Nag-message siya sa kanyang peking asawa. At nagkasundo silang magkita upang pirmahan ang diborsyo. Nagulat ang punong tagapagpaganap nang mabasa ang mensahe. Iniisip kung niloloko ba siya ng babae. Tinawagan niya ito at nakilala ang boses nito. Kaya napagkasunduan nilang magkita kinabukasan. Dala ang isang bulaklak bilang senyales. Narinig ito ni Chen mula sa labas. Sinamantala niya ang sitwasyon at dumating dala ang bulaklak. Sinabi niyang ito ang patunay na hindi siya dapat pagdudahan. Malamig na sinabi ng punong tagapagpaganap na pirmahan na ang divorce papers. Pero humingi ng pera ang babae bago pumayag. Samantala, nasa ibang lugar si Jen at nadiskubre niyang nahuli siya. Kinagabihan, nag-alala ang lola ni Jen. Kaya't pumunta siya sa punong tagapagpaganap. At sinabi na hindi makontak si Jen. Ikinuwento ng lola na nakipagkita si Jen sa kanyang peking asawa. At nag-alala na baka may masamang nangyari. Dahil dito, inutusan ng punong tagapagpaganap ang kanyang mga tauhan. Na alamin kung sino ang taong ito. Sa mga sandaling yon, nakakuha siya ng tawag mula sa mga kidnappers. Pinilit nilang ilihis ang kanyang atensyon. Pero agad niyang napagtanto na hindi iyon ang tamang lugar. Sa kabilang banda, natuklasan ng mga kidnappers na si Chen pala yon. Sinaktan niya si Jin. At nang handa na siyang tapusin ito, dumating ang punong tagapagpaganap. Tumakas si Chen. Pero nawalan ng malay si Jin. Sa ospital, nalaman ng punong tagapagpaganap na buntis pala si Jin. Pero nakunan siya dahil sa nangyari. Upang hindi siya masaktan. Hiniling ng punong tagapagpaganap sa doktor na huwag sabihin ang totoo. Pagising ni Jin, tinanong niya kung bakit umiiyak ang punong tagapagpaganap. Sinabi nitong nag-aalala lang siya. Kaya niyakap siya ni Jin at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya. Galit na galit ang punong tagapagpaganap. At inutusan ang kanyang assistant. Nagawin ang lahat upang mahanap si Chen. Sisiguraduhin niyang magbabayad ito sa lahat ng ginawa. Lalo na sa pagkawala ng kanilang anak. Lumabas si Chen at sinadya pang saktan ang bida. Sinabi niya dito na buntis siya pero nakunan. Kinaharap ni Jin ang punong tagapagpaganap at tinanong ito. Walang nagawa ang punong tagapagpaganap kundi aminin ang totoo at humingi ng tawad. Naiintindihan naman ni Jin ang sitwasyon. At sinabi na si Chen ang dapat sisihin. Biglang dumating ang assistant dala ang impormasyon. Kung nasaan si Chen. Nag-usap ang dalawa tungkol sa kanilang mga peking asawa. At nagpasya silang mag-divorce upang makasama ang isa't isa. Nagpustahan sila kung sino ang unang makakahiwalay. Umalis ang punong tagapagpaganap pero tinawagan ni Jin ang kanyang assistant. Upang ipasuri ang numero.
Nagulat siya nang malamang ito pala ay ang numero ng kanyang boss. Inabot niya ang card na ibinigay ng kanyang peking asawa. At kinumpirma ng assistant na ito ay ang punong tagapagpaganap. Hiningi ni Jean na huwag sabihin ito. Dahil nais niyang bigyan ng sorpresa ang punong tagapagpaganap. Sa araw ng divorce, nagpakita siya ng bulaklak na kanilang pinagkasunduan. Na nagbigay ng labis na tuwa sa punong tagapagpaganap. Nalaman niyang si Jean pala ang kanyang peking asawa. Ngunit biglang dumating ang kanyang assistant. Dala ang balita na kinidnap ni Chen ang kanyang lolo. Nagpunta sila agad upang iligtas ito. Banta ni Chen na huwag silang lalapit. O sasaktan niya ang matanda. Nag-alok ang punong tagapagpaganap ng palitan, ang kanyang sarili kapalit ng lolo. Tinanggap ito ni Chen pero sinubukan niyang tapusin ang lahat. Sa kabutihang palad, sa isang pagkakataon. Nagawang makalaban ng punong tagapagpaganap. Ngunit nasugatan siya. Si Chen naman ay nahuli at ipinasok sa isang ospital para sa mga may sakit sa pag-iisip. Pagkaraan ng ilang panahon, nakita ang punong tagapagpaganap na nagluluto. Habang nag-ensayo ng martial arts ang lola ni Jean, pumunta siya upang gisingin ang kanyang asawa. Na agad na nagbigay ng isang matamis na halik. At dito nagtatapos ang kanilang magandang kwento ng pag-ibig. Maraming salamat sa panonood ng video. Kung bago ka dito, huwag kalimutang mag-subscribe. At i-activate ang mga notifikasyon. Mayroon pang mga ibang video sa channel na tiyak na magugustuhan nyo. Hanggang sa muli.